Miss Sarah, lumapit ang katulong at tinawag siya. Malapit na magsimula ang hapunan. Nais mo bang imbitahin si Mr. De Vera para maghapunan? Tumingin siya sa malayo at nakita ang dalawang namamasaya at naglalaro, ngunit hindi niya nais na manatili si Zephyr para maghapunan. Samantalang ang magama, masayang sinabi ni Lloyd, "Paano po ginawa ang move na yon kanina? Bakit hindi ko po naintindihan? Ang dami mong nakain na chess pieces," sabi ni Zephyr. "Ang chess ay isang laro ng isip. Tangi sa pasensya at kalmadong paglalaro, maaari mong baliktarin ang sitwasyon sa huling sandali." "Ang galing, Daddy. Pwede mo po ba akong turuan?" Binuksan ni Lloyd ang kanyang mga mata nang malakit ang kanyang kuryosidad ay umabot sa kanyang kaisipan. Ngumiti si Zephyr. "Ituturo ko sa iyo sa kasusunod." "Kung ganun bukas?" Nakangiting tanong ng bata. "Sige," masayang sagot ni Zephyr. Kumunot ang noo ni Sarah. "Bukas pa? Hindi ba ito babalik sa Pilipinas?" Lumapit siya at sinabi kay Lloyd, "Sige, itigil na natin ang laro pagkatapos ng game na to. Malapit na magsimula ang hapunan." Nang banggitin ng hapunan, agad na nagtanong si Lloyd sa kanya, "Daddy, pwede ka bang kumain dito ngayong gabi? Hindi pa kita nakakalaro ng maayos. Gusto ko pa sanang makasama ka." "Sige," madaling sagot ni Zephyr. Natigilan na lang si Sarah sa kanyang narinig. Ang batang ito, akala niya kakampi niya noong una, subalit mukhang madali itong bumaligtad. Ngunit nang makita niyang niyayakap ni Zephyr si Lloyd at magkasama silang nagbabalitaan at nagtatawanan, nalunok na niyang mga salitang nakatambad sa kanyang bibig. Nagpunta silang tatlo sa dining room at inayos ng tagapagsilbi ang mga gamit sa pagkain. Sa puntong iyon, dumating din ang ibang tao sa pamilya. Pumasok si Era, buhat-buhat si Levi at medyo napatigil nang makitang pamilya nilang tatlo na nakaupo sa dining table. "Ano to?" Binaba ni Era si Levi at lumingon kay Sarah. Inimbitahan siya ni Lloyd sa hapunan, mahinang sagot ni Sarah. Si Levi mabilis na tumakbo at tumabi kay Lloyd. Dumaan sa pagitan ni Lloyd at Zephyr. "Kuya, may progress na ba ang daddy mo kay mommy mo?" Tanong ni Levi kay Lloyd sa isang boses na tanging siya lang ang makakarinig. "Wala," medyo nadismaya si Lloyd. "Medyo nakakahiya ang daddy ko. Hindi niya alam kung paano lumapit kay mommy. Kanina nang dumaan siya, puro chess pang nilalaro niya. At hindi niya alam kung paano pakalmahin si mommy. Kung hindi dahil sa akin, hindi siya sasama sa amin kumain ng hapunan. Mahinang daddy ko." Habang sinasabi to, tinakpan ni Lloyd ang kanyang mukha. Sumulyap si Levi kay Zephyr na may simpatya. Si Zephyr na nakaupo sa tabi nila ay hindi narinig ang sinabi ng mga bata, ngunit nakita ang cute at simpatyang ekspresyon ni Levi sa kanya. Naguguluhan siya. Ano kayang pinag-uusapan ng mga batang to? Hindi nagtagal, dumating sina Lola Milagros at Lola Ming. Medyo nagulat sila nang makita si Zephyr sa hapag. "Tita Milagros, ito bang daddy ni Lloyd?" Tanong ni Meng na kaagad napansin si Zephyr. Tumango si Milagros at sumulyap sa pamilya nilang tatlo. Ang tatlong nakaupo ng magkakasama ay mukhang mas okay sila ngayon kaysa noong si Sarah lang ang nag-aalaga kay Lloyd. Ang isang pamilya na magkasama at maayos ay talagang perpekto. Dumating bang daddy ni Lloyd dito para sunduin ang kanyang mag-ina? Tanong ni Meng, hindi pa niya naintindihan ang sitwasyon. May hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila, ngunit hindi nila kasalanan. Ipinaliwanag ni Milagros na maiksi kay Meng ang lahat. Ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawa ay sanhi ni Marlon. Sa katunayan, may nararamdaman si Sarah para kay Zephyr at may nararamdaman din si Zephyr para sa kanya. Malungkot si Sarah nung araw na yon sa bansang ito at nakita to ni Milagros kaya hindi siya tumutol sa dalawa. Ngunit si Sarah ay tila ba may kakaiba pang naiisip. Sa mga sandaling yun, binabalatan ni Zephyr ng hipon at nilagay ito sa plato ni Sarah. Huminto si Sarah sa pagkutsara ng kanyang pagkain at inilipat ang mga nabalatang hipon sa plato ng kanyang anak. "Lloyd, kumain ka pa?" "Mommy, hindi ba't gusto mo ng shrimp? Bakit hindi mo kinakain ngayon?" Tanong ni Lloyd na may kalituhan sa mga mata. Sumagot si Sarah ng mahinahon. "Ayaw ni Mommy na kumain ngayon, no?" Hindi na masyadong inisip ni Lloyd ang sinabi niya. Nagmukhang seryoso si Zephyr. Napansin to ni Meng at nagsabi kay Milagros. "Tita Milagros, parang ayaw ni Sarah kay Zephyr." Tumango si Milagros. Ang pinsalay na ipon na at tsak na may mga peklat na. Hindi to mawawala agad.
Kaya't matutulungan natin sila, suhestyon ni Meng. Isa rin siyang malikhain. Paano natin sila matutulungan? Tanong ni Milagros na magka-interes sa sinabi ng kausap. Sinabi ni Meng, subukan lang natin na pagsamahin sila. Habang nagsasalita, umupo siya sa mesa at sadyang tinanong si Zephyr. Ikaw ba ang tatay ni Lloyd? Opo, sumagot si Zephyr na makita niyang magana pakitungo ni Meng sa kanya. Kamukha mo siya, puri ni Meng at saka sinabing, dumating ka ba para kunin siya at iuwi na ang iyong magina? Ayon sana ang plano ko, pero nakadepende pa po kay Sarah ang lahat. Pinahayag ni Zephyr ang kanyang opinyon at ang mga mata niya napatingin kay Sarah. Nang marinig yun ng iba, napatingin sila kay Sarah at lahat ay tila ba naghihintay ng kanyang kasagutan. Biglang nangunot ang kanyang noo. Hindi alam ni Sarah kung anong sasabihin. At si Lloyd na may kalikutan ay nagsalita. Dad, pumunta dito para habulin si Mommy. Depende kung maabot mo siya, mabilis siyang tumakbo. Biro ng bata. Kuhang-kuha ni Lloyd ang sense of humor ng ama nito. Ang sinabi ng bata ay nagpatawa sa lahat sa mesa. Muling nagtanong si Meng. Sa tingin mo ba kayang manalo ng tatay mo kay Mommy? Kumagat si Lloyd ng hipon na tinignan ng dalawa. Bagamat magkalayo sila ng upuan, parang mag-asawa pa rin sila dahil matagal na silang kasal. Masayang sumagot si Lloyd. Si Daddy po kasi sa little bit stupid, pero gwapo siya. Basta mapagkumbaba siya kay Mommy. Tsak na magugustuhan siya ni Mommy. Pagkarinig nito, hindi na iwasang magtawanan ng lahat. Sinabi pa ni Lloyd na tanga ang tatay niya. Ang mukha ni Zephyr medyo namumula kanina, ngunit na makita niya hindi napigilan ni Sarah ang pagtawa. Sa tabi niya ay lumiwanag ang kanyang ekspresyon at ibinulong kay Lloyd. Ano sinabi mo tungkol kay Daddy? Hindi po ba? Ngumuso pang bata. Nandyan ka na po ng matagal pero hindi mo pa naisip na lumapit kay Mommy. Parang ang torpe niyo po. Natigilan si Zephyr. Yun marahil ang tingin ng anak niya sa kanya. Diretso din ito magsalita at hindi nag-iisip na gaya niya. Pagkatapos ng hapunan, tinulungan ni Sarah si Milagros na umakyat sa itaas. Tinulungan niyang maupo ang kanyang lola sa tabi ng kama. Umupo si Milagros at nagsabing, Sarah, ano sa tingin mo sa tatay ng bata ngayon? Hindi nakapagsalita kaagad si Sarah. Sinabi pa ni Milagros. Nakikita ko na mahal ni Lloyd ang tatay niya at gustong gusto ka. Kung maaari sana magkaroon kayo ng isang masayang pamilya. Kumunot ang kanyang noo at hindi nakapagsalita. Pati ba naman ng lola niya, ibubuyo siya ng ganon ka-obvious? Hindi nais ni Milagros na pilitin si Sarah kaya sinabi niya ng mahinahon. Siyempre, nere-respeto ko kung anong naiisip mo. Pero alam ko si Lloyd ay 4 na taon pa lang. Minsan kapag sinasama ko siya sa labas, laging nakatingin siya sa mga pamilyang kompleto na nagsasaya. Kahit hindi niya ito sinasabi at ayaw mag-alala tayo, alam ko sa puso ko na gusto niya ito. Hindi ba't nakikita naman ni Sarah kung anong iniisip ng kanyang anak? Simula nang makilala siya ni Zephyr, naging mas masayahin ang bata. Ngunit natatakot na siya. Hindi niya maisip kung hanggang saan magiging ganito ulit si Zephyr. Natatakot siya na baka mamaya hindi na ulit siya makalaya. Baka ikulong ulit siya. Naiisip niya na iba pala talagang psychological problem na dulot ng kanilang pagsasama. Nais niya itong bigyan ng pagkakataon subalit gusto niya na munang makahinga. Nais niya na munang makagalaw ng maayos. Gusto niyang malaman kung magbabago na ng tuluyan ang kanyang asawa. Ang mabuhay ito ng puro sarili na lang ang iniisip ay hindi maganda. Siguro nga, hindi niya na muna nais mag-isip tungkol dito. Masaya na muna siyang mamuhay kasamang kanyang lola. Kung kaya magtiis ni Zephyr sa ugali niya at pagsisihan ng lahat ng mga naging kasalanan nito ng taos sa puso, baka nga babalik siya at muling manunumbalik ang lahat sa kanila. Gising na rin naman ng tatay niya at wala na siyang mahihiling pa. Matapos magtagal ng higit sa 1 oras sa kwarto ng kanyang lola, lumabas si Sarah at pumasok sa kanyang kwarto. Sa kanyang kwarto, pagpasok niya sa kwarto, nakita niyang hawak ni Zephyr ng isang English picture book at nagkakwento kay Lloyd para sa bedtime story. Dati siyang gumagawa ng mga bagay na ito, ngayon ang lalaking ito na at halos 9:00 at hindi pa ito umaalis. Nang makita siya ni Lloyd na nakatayo sa pinto, iwinigay-way nitong kamay na parang pinapalapit siya at ngumiti. Mommy, si Dad ang nagkakwento sa akin, halika makinig ka. Medyo nagmukhang malungkot si Sarah at naglakad papasok. Matutulog na si Lloyd, dapat ka nang umalis. 9:00 at ayaw niya magtagal ito doon. Si Zephyr nakaupo sa tabi ng kama. Inalis ang kanyang coat, suot ang isang itim na shirt at nagbigay ng mabilis na sulyap sa kanya.
Mommy, huwag mo sisihin si Dad. Ako nag-request na magkwento siya sa akin. Sagot ni Lloyd, ibinabang mga mata at sinabi, nang malungkot. Yung iba may tati na nagkakwento ng kwento, pero si Lloyd wala. Gusto ko lang maranasan yung pakiramdam na may tati nagkwento sa akin. Pagkasabi nito hindi na nakayanan pa yun ni Sarah. Sinabi ni Zephyr, simpleng kahilingan lang ni Lloyd, pwede mo siyang pagbigyan. Nagatubili si Sarang marinig ang malakas na tinig ng anak. Mommy, halika na sa tabi ko. Masyado pang malungkot ang mukha ng bata. Hindi na nakayanan ni Sarang nararamdaman. Kaya lumapit siya at umupo sa tabi ni Lloyd. Hinalikan siya ni Lloyd. I love you, Mommy. Mukha silang isang masayang pamilya. Ang daddy ang nagkakwento, nakasandal si Mommy sa kama habang nakayakap kay Lloyd. Si Lloyd ay nakatagilid sa mga braso ni Sarah. Paminsan-minsan nagtatanong siya kay Zephyr. At patient itong sumasagot, kaya't natatawa si Lloyd. Niyakap ng batang leg ng kanyang ina. Mommy, ang sarap pala sa feeling na may mommy at daddy ka ng kasama. Nagtingin na ng dalawang matanda at hindi nagsalita. Samantala, naghanap ng pagkakataon si Lloyd at nagmukhayi. Para magkaroon ako ng kumpletong pamilya, bakit hindi na lang kayo magsimula ng bagong relasyon? Kumunot ang noo ni Sarah sinaway ang anak. Nakita niya may balak ang dalawa na pagtulungan siya. Pumikit siya at sinabi, Lloyd, matulog ka na. Ayoko pang matulog. Umupo si Lloyd. Kinuha ang kamay ni Zephyr at sinabing, actually, Dad, may isa pa akong hiling. Anong hiling mo? Tanong ni Zephyr ng mahinahon. Sumagot si Lloyd, gusto ko nang magstay si Dad dito na isang gabi. Nang marinig ito, ngumiti si Zephyr at tumingin kay Sarah. Pwede ba? Pwedeng ano, malamig na sagot ni Sarah. Masyadong maraming kaprisyong mag-amang ito. Sinabi ni Zephyr ng mahinahon, gusto ko sana magstay dito ngayong gabi para matupad ang hiling ni Lloyd. Daddy, para namang huling kahilingan ko na yan, natatawang saway ng bata kay Zephyr. Mabubuhay ka pa ng matagal, Daddy. Lalo pang kumunot ang noo ni Sarah, lumingon siya kay Lloyd at tinignan ito ng seryoso. Alam niya sinusubukan siya ni Lloyd kung papayag siya pero hindi niya nais yon. Tinignan siya ni Lloyd na may malungkot na mga mata. Gusto ko lang na magstay si Dad dito ng isang gabi. Hindi, agad na tinanggihan ni Sarah ang bata. Late na, matulog ka na. Inihiga ni Sarah si Lloyd sa kama at pinagtabuyan si Zephyr na umuwi na. Natapos na ni Zephyr ang pagkwento ng bedtime stories at wala na siyang dahilan upang magtagal pa, kaya sinut niya ang coat sa kanyang braso at lumabas ng kwarto kasabay ni Sarah. Pagdating nila sa pintuan, sinabi ni Sarah sa kanya, huwag kang mag-o-open ng mga bagay hindi madaling takasan sa hinaharap. Huwag kang masyadong makikinig sa mga kahilingan ng bata. Tumigil ang mga itim na leather shoes. Lumingon si Zephyr at tumingin sa kanya ng malalim. Anong mga bagay naman ang sinasabi mo? Yung tungkol sa pagbabalikan natin. Huwag kang masyadong makikinig sa sinasabi ng anak mo. Saway niya sa lalaki. Bakit naman hindi ako makikinig sa kanya? Anak ko siya at kailangan kong bumawi sa mga taon na nawala ko sa piling niya. Bumaling pabalik si Zephyr upang makalapit sa kanya. Bahagyang napatras si Sarah dahil ramdam niyang tensyon sa kanilang paggitan. Parang may nais na naman itong gawin sa kanya. Napasandal na siya sa pader. Tumamang liwanag ng ilaw sa labas ng kanyang mukha. Si Zephyr dahan-dahan lumapit sa kanya. Tinunang kanang kamay sa pader. Sa gilid ng kanyang ulot ang isang kamay ay nakapamulsa. Hindi siya maaring mabalisa. Kailangan niya magpakatatag kahit nangangatog ang kanyang mga tuhod. Tumingala siya at nagsalita. Totoo naman ang sinasabi ko, hindi tayo pwede. Madami na nangyari sa atin na masasamang bagay. Anong kinatatakutan mo? Tinignan ni Zephyr ang mapupulang labi ni Sarah habang nagtatanong. Dahil sa sobrang lapit nito, bahagyang napatigil ang paghinga ni Sarah. Anong kinatatakutan ko? Gusto ko lang namang maging mabuti sa'yo at makabawi sa'yo, pero takot na takot ka sa akin. Pati pagpapanggap ka ng may relasyon kay Vincent para lang iwasan ako, tama ba? Lalong kumapit ang mukha ni Zephyr sa kanya, napalunok siya lalo nang maamoy ang mabangong hininga ng lalaki. Nang tamaan ng kanyang puso, nakaramdam siya ng konting pagkakonsensya at bahagyang nanginig ang kanyang mga pilik mata. Hindi ako nagpapanggap. Mahina yun, na halos hindi na marinig ng kanyang kaharap. Hindi nagpapanggap? Ibig sabihin totoo nga may namamagitan sa inyo ni Vincent? Nagdilim ang mga mata ni Zephyr. Hindi na talaga nasagot ni Sarah yon. Ginawa niya nga iyon kanina. Kung magpapaliwanag siya ngayon, hindi ba't sobrang nakakahiya? Kaya't pinili niyang manahimik. Nagpatuloy si Zephyr. Si Vincent ay ama ni Levi. Kung mapapalapit ka sa kanyang ama, sa tingin mo ba matutuwa siya?
Wala kang pakialam doon. Iniiwas ni Sarah ang kanyang muka upang hindi mapansin ng lalaki na nagsisinungaling siya. Hinawakan ni Zephyr ang kanyang baba at ipinaharap ito sa kanya. Sarah, gusto ko lang na maging mabuti sa inyo ni Lloyd at mabuo ang pamilya natin. Wala akong ibang balak, kaya huwag kang makipaglandian sa iba para lang iwasan ako. Kung hindi, magsiselos ako. Nagumapaw ang panganib sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng ilaw ng pader, bahagyang tumigil ang tibok ng puso ni Sarah. Para siyang nahipnotismo ni Zephyr. Nakatitig siya sa mga mata nito at wala sa sariling nagsalita. Oo, wala kaming relasyon. Mabuti, ngumiti si Zephyr. Binitawan ng baba niya at muling nilagay ang kama sa bulsa at ang isang kamay na natiling nakatuon sa pader. Nahimasmasan si Sarah at biglang naguluhan sa kanyang sinabi. Teka, ano sinabi ko? Ha? Nakangiti lang si Zephyr na lumingon sa kanya. Nagkakamali ka ng intindi, ang ibig ko sabihin. Subalit unti-unting lumapit ang lalaki sa kanyang mukha, siya naman ay napaatras lalo. Nasa sukdulan na siya at wala nang kawala. Mukhang hahalikan siya nito, nag-isip siya kung tatanggapin niya yon, kung hindi. Napahawak na lang siya sa pader at napapikit. Bigla niya natuunan ng doorbell ng kanilang pinto. Doon siya napamulat at huling-huli niyang pagpos sa ere ng mga labi ng lalaki. Natigilan din ito. Sino yan? Boses yun ni Era. Ako to. Pasensya ka na, napindot ko lang. Siyang nagsalita sa kabahagyang tinulak si Zephyr. Umuwi ka na nga, nakasimangot ng taboy dito. Bago pa siya makapasok sa bahay, biglang hinawakan ni Zephyr ang kanyang braso. Seryoso ako sa sinasabi ko sa'yo. Seloso ako, Sarah. Alam mo yan. Bigla niya hinablot ang sariling braso at nagmadaling umakyat sa kwarto. Nakatayo si Lloyd sa likod ng pinto. Nakayakap sa kanyang sarili nang makita niyang biglang pumasok si Sarah. Nahuli siya at ngumiti. Mommy, ano ginagawa mo kanina sa labas kasama si Daddy? Naalala ni Sarah ang pagkaipit sa kanya sa pader ni Zephyr. Kaya't nakaramdam siya ng konting pagkailang. Wala, pinapauwi ko lang siya. Hindi mo ba siya hihatid palabas? Tanong ulit ng bata. Napapansin niyang nais ni Lloyd na magkalapit sila ng ama nito. Parang tinraidor siya ng kanyang anak. Bigla siyang nalungkot. Tigilan mo ng ginagawa mo. Anong ginagawa ko? Nagmaang-maangan si Lloyd at iniwas sa maliit na muka. Umupo si Sarah, lumapit sa kanya at bumulong. Sinadya mong pigilan dito ang daddy mo. Na magkwento. Hindi ba gusto mo siyang manatili dito? Napapitlag si Lloyd at napasimangot. Hindi ba gusto mo rin naman siyang manatili? Hindi. Hindi mo ba gusto si daddy? Hindi ko siya gusto. Nagsisinungaling ka. Kung hindi mo siya gusto, bakit ka malungkot nang bumalik ka mula sa Pilipinas? Napahinto si Sarah, tinitigan nito. Nalulungkot ako noon dahil may dahilan. Pero ngayong alam na niyang nasa Quebec ako, hindi na ako malulungkot. Pati ang malilit na bagay na yon, napansin ng kanyang anak. Talagang matalino to. Pero sa palagay ko, hindi ganon. Mahinang bulong ni Lloyd. At kung babalik si daddy sa atin, hindi ba mas maganda? May pagmamahal kay momit si Lloyd magkakaroon ng daddy. Hindi ba't masaya yon? Mahinahon ngunit matatag na sinabi niya. Pwede bang tigilan mo ng pag-iisip ng mga ganyang bagay? Gusto ko lang namang magsamang mga magulang ko. Mali ba yun? Balik tanong ni Lloyd sa kanya habang nakausli ang maliit na labi. Matigas ang ulo. Napansin ng bata na tumahimik si Sarah. Saka ito nagpatuloy. Gusto mo ba, mommy, na mapunta siya sa iba? At hindi na lang ako magiging anak niya? O hindi na niya ako mapaglalaanan ng oras? Mommy, seloso ako, sabi ng bata. Bigla siyang napalingon sa anak at napangiti. Katulad ka talaga ng tatay mo. Kinabukasan, ika-4 na kaarawan ni Levi, maaga pa lang ay nagsuot na siya ng pink na damit na parang prinsesa at bumaba para makipaglaro kay Lloyd. Pero wala pa doon ang kanyang kaibigan. Nagtanong na lang siya sa isang kasambahay. Ate, nakita mo po ba si Kuya Lloyd? Tanong niya sa kanyang pa-cute na tinig, abalang kasambahay at umiling. Hindi ko pa nakikita si Young Master Lloyd ngayon. Oh, napaisip si Levitt dali-daling umakyat sa 3 palapag, papunta sa attic. Sa ilalim ng matulis na bubong, may maliit na figura na nakaupo. Si Lloyd. Kapag masama ang loob niya, gusto niya mapag-isa. Lumapit si Levi gamit ang maiksi niyang mga binti. Umupo sa kahoy na platform sa tabi ni Lloyd. At tinitigan siya gamit ang bilog at malalaking mga mata. Nakasimangot si Lloyd at nagtatampo. Huwag mo akong titigan. Kuya, ano problema mo? Malinaw na tanong ni Levi. Malungkot ka ba?
Ang mga batang ito'y lumaki na may mataas na pag-iisip na parang sa matatanda dahil puro matatanda ang kanilang kasama. Hindi sumagot si Lloyd. Inunat ni Lev yung malambot niyang kamay at kinurot ang kamay nito. Anong problema? Hindi ba okay sina daddy at mami mo? Napabuntong hininga si Lloyd. Wala rin silbing mga sinabi mong paraan. Sinunod ko lahat pero ayaw na ata talaga nila ang isa't isa. Sabi ni mami tigilan ko na daw ang mga pakulukong ito. Galit ba si mami mo kay daddy mo? Tanong ni Levi habang nakapatong ang baba sa kanyang kamay. Tumango si Lloyd at malungkot na nagsabing, mukhang ganun na nga, pero kung galit si mami ko kay daddy mo, bakit hindi ka pa niya isinilang? Sabi ng mami mo kaya nahirapan daw si Tita Sara bago kanya ipanganak. Tama ka, bumuntong hininga siya. Pero baka hindi niya nagusto si daddy ngayon. Sa tingin ko masyado lang maraming hindi pagkaintindihan sa pagitan nila. Kaya siguro pansamantalang hindi niya mahal si daddy mo. Hindi ba sabi mo, madalas nakatayo si tita sa balcony at tulala? Sinabi mo rin na mukhang malungkot at balisa siya. Oo nga, tumayo siya sinabi ng kaibigan. Bumiti si Levi saka nagsalita. Ibig sabihin, mahal pa rin niya si daddy mo. Pero hindi niya matanggap ngayon. Ganun ba talaga? Nag-aalangan si Lloyd at parang hindi makapaniwala. Matapang na tumango sa Levi at may kumpiyansang sinabi. Totoo, basta mahal nilang isa't isa. Unti-unti rin nilang maayos ang mga hindi nila pagkakaintindihan. Ganun talagang matatanda. Kaya ang nahirap naging katulad nila. Ayaw mong tumanda? Tanong niya kay Levi. Kung ganyan din lang mangyayari sa akin, ayoko. Umiling ang bata. Dahil sa matibay na pananalita ni Levi, unti-unting ganiwala si Lloyd. Eddie, anong gagawin natin? Ayaw naman ng mami na manatili si daddy. Pag-isipan natin. Hinawakan ni Levi ang kanyang mukha gamit ang magkabilang kamay at nag-isip. Nag-isip din si Lloyd. Magkadikit ang kanilang ulo habang seryoso silang nag-iisip. Parehong cute at determined. Maya-maya biglang napatay sa Levi. Kumisla pa bang mata tumingin kay Lloyd. Kuya, naisip ko na. Ha? Curious sa tanong ni Lloyd. Gumiti si Levi. Hindi ba birthday ko ngayon? Imbitahan natin ang daddy mo na pumunta sa party ko para magkita sila ng mami mo. Pagkarinig noon, tumango si Lloyd at muling lumiwanag ang malungkot niyang mga mata. Yumakap si Levi sa balikat ng kaibigan. Kuya Lloyd, pareho tayo. Gusto ko rin magkabati ang mami at daddy ko. Kaya magkasama tayo sa mission na to. Pareho ang kanilang hangarin, ang muling mabuo ang kanilang pamilya. Dahil sa napakahalagang misyong ito, nagmadali silang bumalik sa kanilang kwarto at sabay na tinawagan ang kanilang mga ama. Si Sari nagtungo sa ospital at pagkarating niya sa pintuan ng silid ng kanyang amay agad niyang nakita sina Zephyr at Rod sa loob kasama isang grupo ng mga doktor na nakasuot ng puting coat. Pawang mga Pilipinong kanilang mga mukha at sila sina Dr. Goody at ang kanyang mga kaibigan. Nang maalala ni Sarah si Dr. Goody na kaibigan ni Cindy, agad siyang kinabahan at dali-daling binuksan ng pinto ng silid. Dad! Sigaw niya. Nakaupo si Rogelio sa kama. Lumingon sa kanya at bahagyang ngumiti. Lumingon din ang iba sa kanya, kabilang sa kanila si Zephyr ang may pinakatutok na tingin sa kanya. Ang atmosperang ito, hindi may paliwanag ni Sarang nararamdaman niya, lumapit si Zephyr at Rod sa kanya. Malumani na nagsalita si Zephyr. Narito si Rod upang suriin ang aking biyanan, ang iyong ama. Narinig to ni Rod at agad na nagdagdag. Dinala ko ni Zephyr dito sa ospital pagkarating ko pa lang. Sobrang pagod ako sa biyahe. Sabay hikab niya habang nagsasalita. Nahihiya si Sarah na magsalitang hindi maganda kaya tinanong niya si Rod. Ngayon ka lang ba dumating? Oo, kagabi pa ako tinawagan na lalaking ito at pinapunta ako dito kasama si Dr. Goody. Umalis kami agad at nagsaglit lang kami nakatulog sa eroplano. Kaya sobrang pagod ako ngayon. Tugon ni Rod at pinakita pa niya ng malamlam ang kanyang mga mata. Sa ganitong pagkakataon, makakaramdam ng guilt si Sarah at hindi niya naising magsalita ng masama. Ibig sabihin kahapon, natapos nilang umalis ni Vincent na natili pa rin sa service hospital upang ipatawag si Rod at Dr. Goody. Nabilis na napatingin siya kay Zephyr. Pulang-pula at puno ng ugat ang mga mata nito sa sobrang pagod. Sa mga nakaraang araw, sunod-sunod ang kanyang ginawa. Una inanunsyo niya ang kalagayan ng ama ni Sarah sa media sa Pilipinas at pinabatid ito sa lahat. Pagkatapos pinatawag niya ang isang eksperto upang pumunta sa Quebec para gamutin ang ama ng asawa. Habang inalagaan din si Lloyd. Sobrang abala niya pero may mapag-inlangan pa rin si Sarah. Si Dr. Goody, guro ni Cindy dati. Ang balitang buhay pang kanyang amay nilik ng isang tao mula sa team nito.
Ngayon nandito sila sa bansa na natakot siya na baka may masamang balak sila laban sa kanyang ama. Ngumiti si Rod. Mrs. De Vera, ano bang iniisip mo? Si Dr. Godi, isang kilalang henyo sa larangan ng medisina sa buong mundo. Paano niya magagawang sakta ng iba para lang sa pansariling kapakinabangan o para kay Cindy? Pero hindi ba't ang balitang buhay pang aking amay nagmula sa team niya ang kanyang mga matay bahid ng pag-alala? Tama, totoo yon. Isang taong mula sa team ang nag-leak ng balita tungkol sa iyong ama. Pero wala tong kinalaman kay Dr. Goody. Ang taong yun ni senior ni Cindy na may lihim na pagtingin sa kanya. Nagkita sila para kumanit, hindi niya napigilan tulungan si Cindy ipaalam ang balita sa kanyang lola. Matapos ang insidente, agad siyang pinalayas ni Zephyr at binawi ang kanyang lisensya bilang doktor. Hindi na siya makapag-practice bilang doktor kailanman, kwento ni Rod. Lalaki ang mga mata ni Sarah na pagtanto niyang maayos na palang isyong iyon, ngunit hindi niya alam ang naging kasunod at saglit na tumigil si Rod bago nagsalita. Kung hindi dahil sa special na gamot na dinevelop ni Dr. Goody para sa mga pasyenteng comatose, ngayong taon na hindi kagad magigising ang iyong ama. Lalaki ang mga mata ni Sarah. Ano sinabi mo? Hindi mo ba alam? Hindi ba sinabi sa'yo ni Zephyr? Lumingon si Rod kay Zephyr. Hindi mo ba sinabi kay Mrs. De Vera? Ilang taon mo nang pinag-aralan ng gamot para sa mga pasyenteng comatose? Para lang mailigtas ang biyanan mo. Lalong nagtaka si Sarah at napatingin kay Zephyr. Ang perpektong mukha nito'y bahagyang natakpan ng liwanag, tahimik siyang nakatingin sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata, hindi alam ni Sarah kung anong sasabihin. Kaya iniwas niyang kanyang tingin at lumingon sa kanyang ama. Kausap ni Dr. Goody si Rogelio. Kamustang pakiramdam mo ngayon? Hawak ni Dr. Goody ang clipboard habang nagtatanong kay Rogelio. Sandali nag-isip si Rogelio bago sumagot ng mahina. Nangihina ako nitong mga nakaraang araw pero mas magana ang pakiramdam ko ngayon. Habang natutulog ka sa mga nakaraang taon, may kamalayan ka ba sa paligid mo? Nag-isip muli si Rogelio. Oo, pero minsan naguguluhan ako kung panaginip ba o realidad ang nararamdaman ko. Bahagyang ngumiti si Dr. Goody. Ibig sabihin ay aktibo pa rin ang iyong utak sa mga nakaraang taon. Ang dahilan kung bakit hindi ka magising ay dahil sa kondisyon ng iyong katawan. Ngayon na unti-unti nang bumubuti ang iyong kalusugan, kaya kanya nagising. Tumango si Rogelio ng bahagya. Sa totoo lang may kamalayan siya sa mga nangyayari nitong mga nakaraang taon. Madalas dumadalaw sa kanya si Sarah at madalas siyang kinakausap. Naririnig niya ang lahat. Alam niya natagpuan ni Sarah ang kanyang lola at nagkaanak siya ng isang cute na bata, si Lloyd. Naalala rin niya si Zephyr. Madalas siyang sumama kina Dr. Goody at Rod upang dalawin siya sa ospital. Madalas silang nag-uusap tungkol sa kanyang kalagayan sa loob ng silid. Naalala niya sinabi ni Zephyr kay Dr. Goody na gawin ang lahat ng paraan para mailigtas siya. Narinig din niya noong minsan tanungin ni Rod si Zephyr. Zephyr, sulit bang paggastos sa napakalaking halaga para lang mailigtas ang isang tao? Payak ang naging sagot ni Zephyr. Basta matanggal kong bigat sa puso ni Sarah, handa akong gawin ng kahit na ano. Kaya nang magising si Rogelio, may halong komplikadong damdamin siyang naramdaman nang makita si Zephyr. Matapos ang konsultasyon, lumabas ang doktor upang ipasa ang impormasyon sa kasalukuyang doktor na nangangasiwa sa ama ni Sarah. Sumama si Zephyr sa kanila, naiwan sila Rogelio at Sarah sa silid. Pa, tawag ni Sarah habang papalapit sa ama. Bagamat pagod na si Rogelio, napangiti siya na makita ang magandang disposisyon ng anak. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Sarah gamit ang malaki at mapagkalingan niyang palad. Nahirapan ka ng sobra sa mga taong lumipas pa. Medyo naguguluhan ang kanyang muka. Narinig ko kay Dr. Goody na may mali ka pala nitong mga nakaraang taon. Naririnig mo bang mga nangyari sa paligid mo? Oo, tumango si Rogelio. Hindi napigilan ni Sarah na magtanong. Anong sinabi sa'yo noon ni Marie Chris? Hanggang ngayon, hindi pa rin nalulutas ang usaping yon. Si Marie Chris ay nagmatigas at tumangging magsalita at hindi kailanman umamin hanggang na siya'y pumanaw. Noon, bumalik sa alaala ni Rogelio mga nangyari. Nahulog siya sa hagdan at nawalan ng malay. Si Marie Chris ang nagsabi sa kanya na siya raw ang pumatay kay Brandon. Noong araw na yon, lumapit si Marie Chris sa kanya at sinabing may mahalaga tong sasabihin. Una, ayaw niya sanang pansinin si Marie Chris pero sinabi nito, Tito Rogelio, tungkol ito kay Tito Brandon. Napahinto si Rogelio at sumunod kay Rogelio sa dulo ng pasilyo. Sa simula, paulit-ulit siyang kinumbinsi ni Marie Chris na ilayo si Sarah kay Zephyr. Sinasabing para yun sa ikakabuti nilang mag-ama. Napakunot no si Rogelio at nagtanong, bakit mo nasasabi yan? Nahinang tumugon si Marie Chris. Dahil Tito Rogelio, ikaw ang pumatay kay Tito Brandon. Nalaki ang mga mata niya sa pagkagulat. Nagpatuloy si Marie Chris. Natagpuan ng lumang CCTV footage.
Sa video, ikaw mismo nagtulak kay Tito Brandon. Ikaw ang pumatay sa kanya. Naguluhan siya ng mga oras na yon. Naghalo-halo ang kanyang mga alaala. Naging malabo at magulo. Sumakit ang kanyang ulo kaya't napahawak siya dito. Dagdag pa nito, alam na ni Kuya Zephyr ang lahat, Tito Rogelio. Galit siya sa'yo at sa pamilya mo. Hindi niya kayo palalampasin. Pinatay mong kanyang ama. Kaya gusto kanyang gantihan. Nagkunwari siyang mabait kay Sarah. Pinaasa siya, pinagbuntis ng kanyang anak at tapos pinaakong sakit ng pagkawala ng bata. Lahat ng yun ay bahagi ng kanyang paghihiganti sa pamilya mo. Noon, hindi pa siya lubos na gumagaling mula sa kanyang karamdaman. Ang matinding emosyon at mga salitang binitawan ni Marie Chris ay nagdulot ng kalituhan sa kanyang isipan at matinding pananakit ng dibdib. Sa sobrang pagkabigla, nadulas siya at nahulog sa hagdan. Pagdating ni Sarah, halos wala nang malay si Rogelio. Kinaya niyang sabihin ang pinakamahalagang mensahe. Sarah, umalis ka. Lumayo ka rito. Huwag kang sumama kay Zephyr. Huwag kang magiganti. Umalis ka kaagad. Isa lang alaman ng isip niya noon nang mailayo si Sarah sa panganib. Ngunit sino mag-aakalang kahit nasa koma siya, marami pang nangyari. At higit sa lahat, nagpatuloy si Zephyr sa pagsisikap na iligtas siya. Dahilan para maisip niya na baka hindi ganun kalalim ang galit nito sa pamilya niya. Marahil nagsinungaling si Marie Chris noon.